May mga alaala mula sa pagkabata ko na akala ko makakalimutan ko na. Pero habang tumatanda ako, bumalik sa akin, mas malinaw, mas matingkad at mas nakakatakot. And my name is Norman. I was only 12 years old. And probably that was the first time encountered what people call the other world. Tumira ako sa aking Tia Salve sa isang maliit na kapitbahayan sa Kanumay, Valenzuela. Nagsimula ang lahat ng lumipat ang isang kakaibang babae sa aming lugar. Dinala niya ang isang maliit na batang babae, hindi ang kanyang biological na anak, ngunit ang kanyang ampon na pinangalan ng Samara. Sabi ng tiyahin ko, protektahan mo siya. Huwag mong ipaalam sa sinuman na ampon siya. At huwag masyadong magtanong. Pero hindi ko alam noon, kakapasok ko lang sa isang bond sa isang bata na nakakakita ng hinaharap at sa isang bagay hindi sa mundong ito. Mahinang sumipol ang hangin. Ang tunog ng mga yabag ng mga bata na tumatakbo, pagkatapos ay biglang huminto. One day, Sam looked at me, his face pale, his hands shaking, and whispered, "Nandyan siya." Yung maligno. Sa puno. Tumingin ako, nakita ko lang ang isang patay na puno na nakatayong mag-isa sa gitna ng bakuran. At noong gabing iyon, napanaginipan niya ang kanyang inaalagaan na nakabitin sa ilalim ng punong iyon. Mula noon nawala ng kontrol ang mga bagay. Ang mga panaginip ay naging premonitions, mga bulong sa hangin, at ang mga kamatayan ay nagsimulang mangyari. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang espiritu. Ito ay tungkol sa isang sumpa na ipinasa sa mga henerasyon. At ako, na nakasaksi nito mula pa sa simula, ay nagsisimula pa lamang na maunawaan iyon. Kapag nakita mo ito, hindi ka na makakabalik. Valenzuela, yan ni sumpa ng tuyo na puno. Ni Pinoy Creepypasta Reimagine. Tumira ako kay Tita Salve simula nang maghiwalay ang aking mga magulang. Ang maliit na bahay sa Kanumay, Valenzuela, walang espesyal hanggang sa araw na lumipat si Emrean. Siya ay isang matandang kaibigan ng aking tiyahin, isang matamis na babae na laging mahinhin ang pananamit. Ngunit ang nakapag-usisa sa buong kapitbahayan ay ang batang babae na sumunod sa kanya. Samara. Walang nakakaalam na siya ay ampon maliban sa akin. From the first time I met her, I found her strange. She was quiet, her eyes always looking down. Parang may naririnig siyang hindi naririnig ng iba. Sabi ni Tita Salve, "Norman, protektahan mo siya. Huwag kang magtanong ng maraming tanong. At huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na ampon siya." Tumango lang ako, hindi ko maintindihan kung bakit siya kinakabahan. Isang gabi, habang naglalaro ako sa likod bahay, nakita ko si Sam na nakatayo sa harap ng pinakamalaking puno sa kapitbahayan. Nasa sulok iyon ng kaparangan, malapit sa mga lumang riles ng tren. Nakatayo si Sam na parang estatwa, dilat ang mga mata, hindi kumukurap. I went closer and asked her, and she whispered, "Nandyan siya." Yung maligno. Sa puno. Nanginig ako. Wala akong makita kundi ang mga tuyong sanga.
Pero siya nanginginig na parang may kinakaharap na nakakatakot. Mula sa araw na yon, sinimulan ni Sam na ikwento sa akin ang tungkol sa kanyang mga panaginip. Gabi-gabi, nananaginip siya na ang kanyang kinakapatid na ina, si Elrea Ann, ay nagbigti sa ilalim ng mismong punong iyon. Noong una, akala ko bangungot lang ito. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magsabi ng mga bagay si Sam. Hindi iyon nangyari, ngunit pagkalipas ng ilang araw ay nagkatotoo ang mga ito. Nabali ang braso ng isang kaibigan ko tulad ng sa panaginip ni Sam. Isang puting pusa ang patay na nakahiga sa ilalim ng hagdan gaya ng sinabi niya. At pagkatapos din, namatay si Elrea Ann. Nagbigti daw siya sa kwarto niya. Pero alam ko, hindi sa kwarto niya. Hindi umiyak ang babae. Nakatayo lang siya sa harap ng puno, tahimik. Tinanong ko, is it like in the dream? Tumingin sa akin si Sam. Walang laman ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon natakot ako sa isang bata. Kapag sinabi sa iyo ng isang bata na paparating na ang kamatayan, huwag mong maliitin ito. Lalo na kapag hindi kailanman naging mali. Akala ko tapos na pagkatapos mamatay si Elrea Ann. Pero hindi simula pa lang ng bagay na hindi ko maipaliwanag kahit ngayon pa lang. Pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Elrea Ann, naging mas tahimik si Sam kaysa dati. Hindi siya umiiyak, hindi nagtatanong, hindi sumasagot. Naupo lang siya ng ilang oras sa harap ng patay na punong iyon na parang nakikinig sa boses na hindi naririnig ng iba. Nagsimula akong magkaroon ng bangungot. Sa aking panaginip, nakita ko si Sam na nakatayo sa isang bilog ng itim na abo na napapalibutan ng dose-dosenang mga kamay ng mga bata na lumalabas sa lupa. Nagsimulang magbulungan ang mga matatanda sa kapitbahayan. Ang sabi ng ilan ay punong ginapos ito, isang punong ginamit upang itatak ang masasamang espiritu. Si Auntie Sal, na hindi kailanman naging mapamahiin, ay nagpasya na mag-imbita ng isang albularyo mula sa Marilao. Dumating siya ng tanghali, walang sinabi, nakatayo lamang sa harap ng puno at bumuntong hininga. Matagal na siyang nakakabit dito. At may bago na naman siyang kinukuha. He said, glancing at Sam standing in the distance. Sinabi niya na ang nakatira sa puno ay hindi isang multo ng isang patay na tao, ngunit isang nilalang na tagalabas, isang sinaunang nilalang, hindi na bahagi ng mundo ng mga tao. Hindi sila pumapatay ng mga tao. Nangungulekta sila ng mga kaluluwa, lalo na ang mga batang may bukas na mata tulad ni Sam. Hindi ko naintindihan lahat ng sinabi niya. Pero nang simulan niya ang ritual, tumalon si Sam. At nagsimulang sumigaw na parang may humihila sa kanya mula sa loob. Salungat sa naisip ko, hindi niya sinubukang itaboy ang entity. Sa halip, gumuhit siya ng bilog ng abo na pulbos at mapait na damo sa paligid ni Sam at sinabing, hindi ko ito i-exorcise. I will direct it. Ayon sa kanya, si Sam ay hindi isinumpa. Siya ang gate. Kung masira, ang kanyang kaluluwa ay matupok. Ngunit kung gagabayan ng maayos, maaari siyang maging controller, hindi ang biktima. Ang ritual ay tumagal ng isang buong hapon.
Namatay si Sam nang dumampi ang araw sa tuktok ng puno. At sa unang pagkakataon sa mga linggo, ngumiti siya sa kanyang pagtulog. Noong gabing iyon, nakaupo ang albularyo sa pakikipag-usap kay Tita Sal. Nakarinig ako ng ilang salita, hindi si Sam ang una. May mga batang katulad niya. Pero lahat nawala ng walang bakas. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lumang paaralan sa Pampanga kung saan 3 bata ang nanaginip ng isang puno. At bawat isa naglaho ng paisa-isa sa kabilugan ng buwan. Nasunog ang matandang puno doon ngunit hindi namatay ang espiritu. Ito ay gumagalaw, sabi niya. Mula sa puno hanggang sa puno. Laging hinahanap ang bata na may bukas na mga mata. At sa pagkakataong ito si Simeon. Hindi ko alam kung kailan pero nagsimula akong matakot kay Sam. Hindi dahil may ginawa siya sa akin. Pero dahil alam ko hindi na siya si Sam. Ang kanyang hitsura. Ang kanyang boses. Ang paraan ng kanyang pagngiti sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko alam kung nailigtas ba namin si Sam. O kung may nagising pa kami na nabubuhay sa loob niya. Maraming taon na ang lumipas mula nang mamatay si Ilria and simula noong umalis ako sa Kanumay. Akala ko ay iniwan ko na ang lahat ng kakaibang bagay na yon sa nakaraan. Pero lumalabas na may mga bagay na hindi ka binitawan ng ganoon kadali. Noong 2010, pinakasalan ko si Rodel, isang lalaking mukhang tahimik, mahinahon at ang unang taong nagparamdam sa akin na ligtas ako. Bumalik kami sa Navotas para manirahan kasama ang kanyang pamilya. Ito ay isang luma, mamasa-masa, 3 palapag na bahay na may mga basag na sahig na semento at parang amoy na hindi pa lumalamig. Unti-unting naging barado ang hangin, tunog ng pagtulo ng tubig, paglangit-ngit ng mga pinto. Nagsimula na naman akong managinip. Hindi tungkol kay Sam. Pero isang matandang babae, magulo ang buhok, nakatayo sa paanan ng kama. Gabi-gabi lalapit siya. Tapos may mga pasa sa katawan ko, sa likod, sa legs, sa pulso. Parang may humawak sa akin sa pagtulog ko. I told Rodel. But he just laughed, siguro stress ka lang. Huwag mo na kasing isipin yan. But then, I saw her when was awake. Standing behind the kitchen curtain. Looking at me. Without blinking. Hinalungkat ni Norman ang bahay, natuklasan ang mga lumang dokumento. Isang hapon, habang nililinis ang imbakan, nakakita ako ng isang lumang kwaderno na nakatali sa kayumangging tela. Sa loob may mga kakaibang simbolo at mga pangalan ng pamilyar na lugar, Kanumay, Marilao, Tanza. E-page with a bold red line read, ang sumpa ay hindi natatapos. Lumilipat lang. The curse never ends. It just moves. And in a small line at the bottom of the page, ginapos siya sa puno ng kanumay. Ngunit pinalaya ng dugo ng apo. Natigilan ako. Ang pamilya Rodel ang nagbuklod sa espiritong iyon sa kanumay. I started to piece things together. After moving to Navotas, biglang namatay ang mama ni Rodel. From then on, I started to see her. Hindi sa panaginip ko, kundi sa salamin, sa glass door, sa dilim sa paanan ng hagdan. Sumakit ang ulo ko, nahihilo.
Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi maisip ng mga doktor kung ano ang mali. Hanggang sa I started hearing voices. Right in the bedroom. Boses iyon ng nanay ni Rodel. Pero ang pinaka nakakatakot ay narinig din ito ni Rodel. Pero nagkunwari siyang hindi. Noong gabing nakatakas si Norman, muling nakilala ang albularyo. I risked my life and escaped in the night. Kumakatok sa pinto ng isang matandang albularyo sa Navotas, ang tinawag ng mga tao na tagaputol ng ugnayan na pumutol ng supernatural bond. He just looked at me for a moment and said, "Hindi ka sinasaktan ng espiritu. Yung kasama mo ang gumawa niyan. It's not ghost that's harming you. It's a living person who's living with you." Rodel. He cursed me. Not out of hatred, but because he wanted to keep me, isolate me, control me, and use the remnants of his family's black magic to bind me in darkness. Hindi ko na alam kung kanino ako nakatira. Ang asawa ko ba o ang huling ina po ng isang sinaunang sumpa? I can't run. I can't ask for help. And every night, I see my mother-in-law standing closer, smiling as if waiting for me to give up. Tumakas ako na parang bangkay na naglalakad. Nabubulok na ang likod ko, nababalat ang balat ng mga kamay ko, namamaos ang lalamunan ko at hindi ako makarinig. Pero ang pinakamasaklap sa lahat, walang naniwala sa akin. Ang aking pamilya sa bahay ay hindi kunin ang telepono. Akala ng mga kaibigan ko ay nalulumbay ako. At si Rodel ay kalmado na parang walang nangyari. At ang kanyang ina, o kung anuman ang naiwan sa dilim, ay sinusundan ako tuwing gabi. Nakasiksik si Norman sa kwarto niya sa motel, kumikislap ang mga ilaw. Umihip ang hangin. Nagrenta ako ng murang kwarto malapit sa lumang bus station sa Navotas. Gabi-gabi may naririnig akong nagkakamot sa bintana. One time, dumunggaw ako and saw my mother-in-law. Durog na durog ang mukha niya, pero buo pa rin ang ngiti niya. Sisigaw na sana ako nung sinabi niya, "Not with my mouth, but in my head." Hindi pa tapos. Babalik ka. Kasama niya. Hindi pa tapos. Babalik ka. Kasama niya. Nakilala ang matandang kapitbahay na nagdangalang Manang Lilia. Kinaumagahan, tatakas na sana ako sa lungsod nang pigilan ako ng isang matandang babae sa gitna ng eskinita. Ang pangalan niya ay Lilia, isang taong halos lahat ay akala ay baliw. Ngunit may sinabi siya na nagpatigil sa aking paglakad. Tulad mo rin ako. Ako ang hindi nakuha ng maligno. I am like you. I am the one that it cannot have. Inimbitahan niya ako, binigyan ako ng tubig ng luya, at sinabihan ako. Noong 1974, nakilahok siya sa isang nabigong exorcism sa Bulacan, kung saan ang isang madilim na nilalang ay pumatay ng 3 tao at nagmamay-ari ng isang sanggol na nakakakita. Tulad ni Sam. Tulad ko.
Sabi ni Manang Lilia, I cannot escape. Pero kaya kong resist. Hindi kanya kayang kontrolin kung kaya mong hawakan ang sarili mong kaluluwa. Hindi ka nito makokontrol kung ingatan mo ang iyong kaluluwa. Binigyan niya ako ng tali ng niyog rosaryo, isang maliit na basag na salamin, at isang pinatuyong sanga ng sampagita, ang daluyan ng pagsasagawa ng ritual ng pagtutol, resistance ritual. Noong gabing iyon, nang simulan ko ang ritual, nabaliw ang lahat. Ang mga anino ay sumugod mula sa 4 na sulok ng silid. Nabasag ang mga bintana. At ang aking biyenan ay hindi na isang multo, ngunit isang nilalang na sumisigaw sa maraming boses ng sabay-sabay. Ipasa mo sa kanya ang sumpa. Gawin mo. Pass the curse on him. Do it. That was the message from the maligno spirit of yesteryear. And I knew I had to choose. Maaari kong tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pagpapasa ng sumpa kay Rodel. Ibabalik sa kanya ang nilikha ng kanyang pamilya. Owen, maaari kong masira ang ikot. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong tanggapin na ang isang bahagi ng aking kaluluwa ay alisin. Pinutol ang aking koneksyon sa kabilang mundo magpakailanman. Umiyak ako. Hindi dahil natatakot ako kundi dahil alam ko, kahit anong piliin ko, hindi na ako magiging akin. Pinili kong huwag sumpein ang sinuman. At kinaumagahan, nagising ako sa malamig na sahig na semento, na may pabilog na peklat sa gitna ng aking likod. Hindi na ako nanaginip. Wala na akong nakitang tao sa salamin. Ngunit sa loob ko may isang walang laman na alam kong ang bahagi ng aking kaluluwa ay pinaalis ko. Tumalikod si Norman at naglakad palabas ng boarding house. Sa rearview mirror, nakita namin ang isang babaeng mahaba ang buhok, nanonood at nakangiti. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Siguro dahil matigas ang ulo ko. Siguro dahil tumanggi akong sumpein ng iba. O siguro, ang bagay na yon gusto ko lang mabuhay para makaalala. Pagkatapos ng ritual noong gabing iyon, wala na akong nakitang multo. Wala nang bangungot, wala nang mga pasa, wala nang bulong sa aking ulo. Isang malamig na peklat na lamang sa aking likod, at isang alaala na kasing init ng nasusunog na karbon sa aking puso. Namuhay mag-isa si Norman, tahimik sa ibang lugar. Umalis ako sa Navotas. Nagrenta ng isang maliit na silid sa isang malayong probinsya. Walang nakakaalam kung sino ako. At hindi ko kailangan na may makaalam. Natuto akong mamuhay muli sa simula. Natutong manahimik, natutong lumimo, natutong huwag lumingon kapag umihip ang hangin laban sa akin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa may bintana, bigla akong nakarinig ng oyay. Napakalambot. Napakalayo. Pero pamilyar. I closed my eyes. And there she was, Sam.
Nakalugay ang maputi niyang buhok. Hindi na takot ang mukha niya gaya ng dati, pero kakaibang payapa. Norman, tinawag niya ang pangalan ko. Dati tayo ang pinto sa kadiliman. Pero ngayon, isinara ko na ang pinto ko. At ikaw? Hindi ako sumagot. Napangiti na lang ako. At ang batang babae ay nawala na parang nilamon ng mga ulap ang liwanag ng buwan. Kinaumagahan, naglakad-lakad ako. Bigla akong huminto sa harap ng isang bagong bahay sa kapitbahay. May tunog ng mga bata na tumatawa. At pagkatapos ay nakita ko ito. Isang bata, mga 7 taong gulang, ay tahimik na nakatayo sa harap ng isang hubad at tuyong puno. Walang mga dahon. Walang mga bulaklak. Ang mga sirang sanga ay nakalaylay na parang patay na mga kuko. Hindi naglaro ang bata. Hindi nagsalita. Nakatitig lang sa puno ng kahoy. Tapos lumingon ito sa akin. At ngumiti. Yung ngiting iyon, nakita ko na. Years ago. Sa Kanumay. Sa Samara. May mga cycles na hindi talaga nagtatapos. Nagpapalit lang sila ng pangalan, nagbabago ng hugis, nagbabago kung sino ang pipiliin. At kung isang araw makakita ka ng isang bata na nakatayo sa harap ng isang patay na puno, nakatingin sa'yo, nakangiti ng mahina, huwag itanong kung ano ang ginagawa nito. Huwag kang lalapit. At higit sa lahat, huwag masyadong magtagal.